Basura! Iyan ang tingin nila sa amin. Habang nagdiriwang si Alejandro sa kanyang mansyon, ang anak niyang hindi niya kinikilala ay namumulot ng mumo sa ulan. Lumayo kayo sa anak ko! Sigaw ni Feli, ang baliw na itinapon ng tadhana. Ngunit ang muling pagkikita ay hindi paghilom, kundi simula ng isang malupit na digmaan. Sino ang mananaig? Ang dangal na huwad o ang pag-ibig na nagdurusa? Sino ang tunay na baliw? Ang nawalan ng isip o ang nawalan ng puso? Wala tayong panahon para sa mga emosyong yan dahil kailangang masunod ang schedule ng construction sa loob ng linggong ito. I-demolish ang lahat ng barong-barong na yan. Wala akong pakialam kung may nagmamatigas pa sa loob. Ang tinig na yon ay tila isang matalim na talim ng yelo na bumaon sa pandinig ni Feliciana. Mas malamig pa kaysa sa hanging dala ng habagat na humahampas sa kanyang basang katawan. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa Antipolo, napatigil ang kanyang maruruming paa sa gitna ng putikan habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng isang lumang kariton na puno ng mga kalawanging lata at basang karton. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila maliliit na karayom. Ngunit ang bawat salitang binitawan ng lalaking nakatayo sa ilalim ng malaking itim na payong ay mas masakit pa sa anumang latay ng tadhana. Sa loob ng kanyang nanginginig na kamao, hawak ni Feliciana ang isang maliit na plastik na naglalaman ng isang sachet ng paracetamol at isang pirasong tinapay na nakuha niya mula sa pagmamakaawa sa palengke. Iyon ang tanging pag-asa niya para sa anak niyang si Alex na kasalukuyang nakahiga sa kanilang munting dampa, nilalagnat at nanginginig sa ginaw. Ngunit sa harap ng kanyang nanlalabong paningin, nakita niya ang mga dambuhalang makinang kulay dilaw na handang lumamon sa tanging kanlungan na itinuturing nilang palasyo. Ang bawat pag-ugong ng makina ay tila ungol ng isang halimaw na nagbabadyang tumapak sa kanyang puso. Winawasak ang kapayapaang pinilit niyang buuin sa gitna ng kanyang nagkakadurog na kaisipan. Dahan-dahang iniangat ni Feliciana ang kanyang mukha. Hinahayaan ng ulan na humalo sa kanyang mga luha. Sa di kalayuan, nakita niya ang anyo ng isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ang tindig ay puno ng kapangyarihan at ang mukha ay tila nililok mula sa matigas na bato. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip nang magtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, ang ingay ng paligid ay naglaho at ang tanging narinig na lamang ni Feliciana ay ang mabilis at marahas na pagtibok ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang lalaking nag-uutos na sirain ang kanyang buhay ay ang lalaking 10 taon na ang nakalilipas ay nangako sa kanya ng isang mundong puno ng mga bituin. Si Alejandro. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mangatal at ang plastik ng gamot ay nahulog sa maputik na lupa. Ngunit hindi niya iyon napansin. Ang bawat alaala ng kanilang nakaraan ay tila mga basag na salamin na sumusugat sa kanyang gunita. Ang init ng mga yakap ni Alejandro, ang tamis ng mga pangakong ngayon ay naging mapait na lason. Tiningnan siya ni Alejandro, ngunit walang bakas ng pagkilala sa mga mata nito. Tanging pandidiri at pagkainis lamang ang makikita para sa isang marungis na babaeng humaharang sa kanyang daan. Para kay Alejandro, si Feliciana ay isa lamang balakid sa pag-unlad. Isang madungis na bahagi ng lipunan na kailangang itapon upang magbigay daan sa kanyang marangyang pangarap. Hindi makagalaw si Feliciana habang ang isa sa mga dambuhalang makina ay nagsimulang kumilos patungo sa kanyang munting dampa. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa putikan ay tila pagdurog sa kanyang mga buto. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo upang iligtas si Alex, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin. Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang hikbi na agad nilunod ng bagsak ng ulan. Sa kanyang isipan, tanging isang katanungan
Ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw habang pinagmamasdan niya ang lalaking dati niyang sinamba. Alejandro, ikaw ba talaga ang sisira sa huling bagay na nagpapanatili sa akin na buhay? O nakalimutan mo na ba na ang batang nasa loob ng dampang yan ay may dugong nananalaytay na kasing pula ng sayo? Nang muling bumaling si Alejandro sa kanyang assistant upang magbigay ng panibagong utos, ang kanyang malamig na boses ay muling narinig sa gitna ng unos. Pakibilisan lang, ayokong magtagal sa lugar na ito dahil napakabaho at nakakasulasok ang paligid. Hindi niya alam, sa bawat hakbang na ginagawa niya palayo, ay unti-unti niyang tinatagusan ng libu-libong kutsilyo ang kaluluwa ng babaeng minsan ay naging buong mundo niya. Habang ang dambuhalang bakal ay nakataas na sa ere, handang i-demolish ang dampa kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang may sakit na anak, na natiling nakatayo si Feliciana sa gitna ng ulan. Tila isang rebulto ng pighati na naghihintay na lamang na tuluyang gumuho. Ang bintana ng marangyang sasakyan ni Alejandro ay tila isang pader na naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Ang mundong puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at ang mundong amoy putik at kawalan ng pag-asa. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan mula sa nagkakagulong kuot-tsuot, ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ay tila mga luhang pilit na kumakatok sa konsensya ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang titig ng marungis na babaeng iyon sa gitna ng ulan ay tila isang malalim na sugat na ayaw tumigil sa pagdugo sa loob ng kanyang alaala. Ngunit sa isang iglap, iwinaksin niya ang kaisipang iyon. Para sa isang madrigal, ang emosyon ay isang kahinaan na hindi dapat bigyan ng puwang sa gitna ng negosyo. Samantala, sa loob ng isang munting dampa na tila anumang oras ay bibigay na sa bigat ng ulan, nagising si Alex na may mabigat na hininga at tuyot na lalamunan. Ang init ng lagnat ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang maliit na katawan. Ngunit ang mas masakit ay ang makita ang kanyang ina na nakaupo sa sulok, nakatulala sa kawalan at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang basang plastik ng gamot. "Inay, okay lang po ba kayo?" Ang mahinang tanong ng bata. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Ngunit walang sagot mula kay Feliciana. Tanging ang malakas na pagbuhos ng ulan sa butas-butas na yero ang naging tugon sa kanyang pag-aalala. Sa murang edad na 10, alam ni Alex na siya ang kailangang maging haligi ng kanilang pamilya. Kinuha niya ang kanyang lumang tsinelas at isang basang sako, handang harapin ang lamig ng gabi upang humanap ng paraan na mapuno ang kanilang kumakalam na sikmura. Sa kabilang dako ng lungsod, kung saan ang mga ilaw ay kasing ningning ng mga bituin, huminto ang sasakyan ni Alejandro sa tapat ng Madrigal Pastries, ang pinakasikat na tiemban sa buong Metro Manila. Ang bawat hakbang niya patungo sa loob ay tila isang paalala ng kanyang tagumpay. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling kasing lamig ng marmol na sahig ng gusaling yon. Habang hinihintay ang kanyang order na kinuha ng isang nakayukong empleyado, napalingon siya sa malaking salamin ng pintuan. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita niya ang isang batang lalaki na nakatayo, nanginginig sa ginaw, at nakatingin ng may matinding pagnanasa sa mga makukulay na bankem na nakadisplay. Ang bata ay walang iba, kundi si Alex, nakasalukuyang nakasilong habang hawak ang isang latang pilit na pinatunog ng bawat kusing na kanyang nakalap. May kung anong kurot sa puso ni Alejandro nang makita ang mga mata ng bata, mga matang tila may pamilyar na ningning na matagal na niyang kinalimutan. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang kahon ng pinaka-espesyal na cake at lumabas ng tindahan. "Para sa iyo ito, bata," ang maikling sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay may bahid ng hindi maipaliwanag na lambot na bihira niyang gamitin. Tumingin si Alex sa lalaking nasa harap niya. Nakita niya ang isang taong tila galing sa langit dahil sa kinang ng suot nito
ngunit nakaramdam din siya ng isang hindi maipaliwanag na takot. Salamat po, sir. Ang sagot ni Alex, dahan-dahang tinanggap ang kahon na tila ba iyon ay gawa sa pinakamahal na ginto. Sa isang saglit, ang kanilang mga daliri ay nagkadikit at isang kuryente ng hindi maipaliwanag na damdamin ang dumaloy sa pagitan ng mag-ama na hindi pa rin magkakilala. Inilapag ni Alex ang kahon sa isang malinis na bahagi ng semento at maingat na kinuha ang kanyang lumang bimpo mula sa bulsa upang punasan ang bawat patak ng ulan na dumapo sa ibabaw ng kahon. Iyon ang kanyang golden moment, isang pagpapakita ng pagpapahalaga sa isang bagay na sa paningin ng iba ay mumulamang, ngunit para sa kanya ay isang himala. Habang naglalakad palayo si Alejandro, hindi niya mapigilang lumingon muli sa bata na ngayon ay masayang niyayakap ang kahon ng cake sa ilalim ng ulan. Ngunit ang munting ligaya na yon ay agad na napalitan ng isang madilim na anino nang huminto ang isa pang sasakyan at bumaba si Carmela, ang kanyang kasintahan. Sweetheart, bakit mo binibigyan ng pansin ang basurang yan? Nakakasira ng image natin, ang sabi ni Carmela habang nakataas ang kilay at diring-diri na tumingin kay Alex. Hinawakan ni Carmela ang braso ni Alejandro at hinalikan ito, isang kilos na puno ng pagmamay-ari at panlilibak sa batang nasa harap nila. Nakita ni Alex ang bawat kilos na yon. Nakita niya kung paano naging malamig muli ang tingin ng lalaking nagbigay sa kanya ng cake. Sa puso ng bata, isang matinding puot ang biglang sumibol laban sa babaeng may suot na perlas. Isang puot na hindi niya maipaliwanag, ngunit tila ba ay matagal na niyang nararamdaman. Habang umaalis ang sasakyan ni na Alejandro, naiwan si Alex na nakatayo sa ulan, hawak ang cake na biglang tila naging mapait sa kanyang paningin. Habang sa kanyang isipan ay paulit-ulit na naglalaro ang tanong, bakit kailangang ang mga taong may pinakamaraming biyaya ang siya ring may pinakamatigas na puso? Ang mansyon ng mga madrigal ay tila isang katedral ng katahimikan, kung saan ang bawat sulok ay nababalot ng ginto ngunit wala ni katiting na init ng pagmamahal. Sa loob ng malawak na silid na puno ng mga antigong kagamitan, nakaupo si Doña Valeriana sa kanyang selyang gawa sa mamahaling nara, habang ang liwanag ng buwan ay pilit na sumisilip sa pagitan ng mga kurtinang sutla. Ang kanyang mga daliri, na pinalamutian ng mga dambuhalang brilyante, ay dahan-dahang humahaplos sa gilid ng isang tasa ng tsa. Walang kahit anong ingay na maririnig sa loob ng silid, kundi ang mahina at pantay na paghinga ng matandang babae, na tila isang reyna na nagbabantay sa kanyang nasasakupan mula sa anumang banta ng dumi o kahihiyan. Pumasok si Carmela sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay bahagyang lumilikha ng marahang pagkis-kis ng sapatos sa makinis na sahig. Tita, tapos na ang unang araw ng demolition. Alejandro is doing exactly what we planned. Ang wika ni Carmela habang lumalapit at humahalik sa pisngi ng matanda. Ngunit ang nangiti sa mga labi ng dalaga ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May bakas ng pagkabalisa sa kanyang boses na hindi nakaligtas sa matalas na pandinig ng donya. Tumingin si Valeriana sa kanyang magiging manugang. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na nagbabaga sa gitna ng kadiliman. Siguraduhin mong walang matitirang bakas, Carmela. Ang mga dumi sa kalsada ay dapat walisin ng tuluyan bago pa ito makapasok at makapanira sa loob ng ating pamamahay. Ang malamig na tugon ng matanda. Tila bumalik ang gunita ni Doña Valeriana sa isang gabing kasing dilim nito, 10 taon na ang nakalilipas. Naaalala pa niya ang anyo ng isang batang babaeng nagngangalang Feliciana na nakaluhod sa kanyang harapan at umiiyak ng walang tunog habang yakap ang kanyang tiyan. Noong gabing iyon, hindi awa ang naramdaman ni Valeriana, kundi matinding poot. Poot dahil ang isang hamak na tindera ng bulaklak ay naglakas loob na dungisan ang dangal ng mga madrigal.
Isang basahan na nangarap maging sutla ang bulong ni Valeriana sa kanyang sarili habang inaalala kung paano niya inilapag ang isang makapal na bundle ng pera sa mesa at iniutos kay Feli na iligaw ang bata sa kanyang sinapupunan. Ang alaala ng pagtanggi ni Feli at ang pagtayo nito ng may dignidad sa kabila ng kahirapan ang naging dahilan kung bakit mas naging malupit ang mga sumunod na hakbang ng Donya. Sa kasalukuyan, habang nag-uusap ang dalawang babae, isang matandang katulong na si Aling Maria ang pumasok upang magdala ng dagdag na mainit na tubig. Sa sandaling mabanggit ni Carmela ang pangalang Feliciana at ang tungkol sa maling babaeng nakita sa ulan, ang mga kamay ni Aling Maria ay biglang nangatal. Ang tray na kanyang hawak ay bahagyang tumagilid at ang porselanang pitsel ay bumagsak at nagkadurog-durog sa sahig, na lumikha ng isang matalas na tunog ng pagkabasag na tila isang huling hininga ng kristal. Ang tubig na mainit ay dahan-dahang kumalat sa sahig, tila isang maputlang dugo na nagbabadyang magbunyag ng isang lihim na matagal nang ibinaon sa limot. "Paumanhin po, Donya. Hindi ko po sinasadya," ang nauutal na sabi ni Aling Maria habang mabilis na lumuluha ang kanyang mga mata dahil sa takot. Ngunit hindi ang pagkabasag ng pitsel ang dahilan ng kanyang panginginig, kundi ang katotohanang buhay pa ang babaeng akala niya ay tuluyan ng naglaho sa mundo. Tiningnan siya ni Valeriana nang may matinding talim, isang tingin na tila ba ay kayang sunugin ang kaluluwa ng matandang katulong. "Umalis ka na rito, Maria, at siguraduhin mong hindi na mauulit ang iyong kapabayaan. O baka gusto mong sumunod sa mga taong kinalimutan na ng panahon," ang banta ng Donya na puno ng nakatagong kahulugan. Nang makaalis si Aling Maria, muling bumaling si Valeriana sa isang maliit na cabinet na gawa sa itim na kahoy sa sulok ng kanyang silid. Kinuha niya ang isang itim na fongbi na nakatago sa ilalim ng mga dokumento ng kumpanya. Sa loob nito ay ang mga lihim na tanging siya at ang kanyang pera lamang ang nakakaalam. Mga dokumentong magpapatunay na ang bawat luhang ibinuhos ni Feli ay bahagi ng isang planong mas malupit pa sa kamatayan. Habang hawak niya ang fongbi, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Para kay Doña Valeriana Madrigal, ang dangal ng pamilya ay higit na mahalaga kaysa sa anumang buhay, at handa siyang pumatay ng anumang damdamin upang mapanatiling malinis ang pangalan ng kanyang anak. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang tuluyang pagdurog sa kaisipan ng isang inang wala ng ibang sandata, kundi ang kanyang pagmamahal. Ang gabi ay tila isang dambuhalang kumot ng kadiliman na bumabalot sa guho ng dating tinatawag nilang tahanan. Sa gitna ng masukal na bunton ng mga nadurog na semento, baluktot na yero, at mga pira-pirasong kahoy na dati ay nagsisilbing dingding ng kanilang munting dampa, nakatayo si Feliciana na tila isang estatwa ng pighati. Ang bawat ihip ng hangin ay nagdadala ng alikabok na humahalo sa kanyang basang buhok, habang ang kanyang mga kamay ay walang tigil sa paghukay sa ilalim ng mga guho. Wala siyang nararamdamang pagod o sakit sa kanyang mga daliri na nagsisimula ng magsugat dahil sa matatalas na pako at tipak ng bato. Ang tanging mahalaga sa kanya ay mahanap ang maliit na baul kung saan nakatago ang ilang piraso ng damit ni Alex. Nang marinig ang papalapit na tawanan ng isang grupo ng mga kabataang tambay sa gilid ng kalsada, biglang nanginig ang buong katawan ni Feliciana. Ang tunay na banta ay hindi lamang ang pagkawala ng bubong sa itaas ng kanilang ulo, kundi ang pagkawala ng proteksyon laban sa malupit na pangungutya ng mundo. Tingnan niyo ang baliw. Hinahanap yata ang kanyang trono sa gitna ng basura. Ang malakas na pangungutya ng isang lalaki na sinundan ng tawanan na tila mga hagupit ng latigo sa pandinig ng ina. Sumisid ang matinding takot sa mga mata ni Feliciana
Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw at nagsimula siyang bumulong ng mga salitang tanging siya lamang ang nakakaunawa. Ang kanyang PTSD ay muling nagising, tila isang madilim na anino na bumabalot sa kanyang kaisipan na ginagawang mga dambuhalang halimaw ang bawat taong nakapaligid sa kanya. Agad na lumapit si Alex at hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang ina sa kabila ng kanyang sariling pangangatog dahil sa gutom at lagnat na hindi pa rin lubos na humuhupa. Pinilit ng bata na tumayo ng tuwid sa harap ni Feliciana. Ang kanyang maliliit na balikat ay naging tanging pananggalang ng kanyang ina laban sa malulupit na biro ng mga tao. Huwag niyo pong sasaktan ang inay ko. Umalis na kayo. Ang sigaw ni Alex, ang kanyang boses ay puno ng tapang na hindi angkop sa kanyang edad. Ang matalim na tingin ng bata ay tila may kapangyarihang magpatahimik sa mga nangungutya hanggang sa isa-isang lumayo ang mga ito. Dala ang kanilang walang saysay na katuwaan. Dinala ni Alex ang kanyang ina patungo sa paanan ng isang lumang monumento sa tapat ng parke, kung saan ang liwanag ng poste ay nagbibigay ng kaunting pag-asa laban sa kadiliman. Doon, sa ibabaw ng malamig at matigas na semento, inilatag ni Alex ang isang pirasong sako na kanyang nailigtas mula sa guho. Ito ang kanilang naging golden moment, isang sandali ng payak na pagmamahalan sa gitna ng matinding paghihikahos. Kinuha ni Alex ang natitirang piraso ng tinapay na ibinigay sa kanya ni Alejandro sa tiemban noong hapon. Maingat niya itong hinati. Tinitiyak na ang mas malaking bahagi ay mapupunta sa kanyang ina. Inay, kumain na po kayo. Huwag na po kayong matakot. Nandito lang po ako. Ang bulong ng bata habang isinusubo ang maliit na piraso ng tinapay sa kanyang ina. Habang ngumunguya si Feliciana, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagkaroon muli ng liwanag. Ang bawat haplos ni Alex sa kanyang buhok ay tila isang mahiwagang gamot na nagpapakalma sa baha ng kanyang mga alaala. Tiningnan niya ang kanyang anak at sa isang pambihirang sandali ng kalinawan ng isip, naramdaman niya ang matinding pasasalamat dahil sa kabila ng lahat ng kinuha sa kanya ng mga madrigal, hindi nila nagawang nakawin ang busilak na puso ng kanyang anak. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, napansin ni Alex ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang dumadaan sa harap ng parke. Ang bintana nito ay bahagyang nakabukas at may isang pares ng mga matang nakatingin sa kanila nang may hindi maipaliwanag na emosyon. Hindi alam ni Alex kung ang taong nasa loob ng sasakyan ay kaibigan o kaaway, ngunit may isang bagay siyang napansin bago tuluyang lumayo ang sasakyan. Isang puting panyo ang nahulog mula sa bintana. At sa dulo nito ay may nakaborda na titik na tila pamilyar sa kanyang paningin. Sino ang taong yon na tila lihim na nagmamasid sa kanilang paghihirap? Ang katanungang ito ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Alex habang dahan-dahang ipinapatong ng kanyang ina ang ulo nito sa kanyang maliit na balikat. Sa ilalim ng malawak na kalangitan na walang bituin, ang mag-ina ay nanatiling magkayakap, dalawang alabok na pilit na kumakapit sa isa't isa upang hindi tuluyang tangayin ng malupit na hangin ng tadhana. Diyos ko, tumawag kayo ng ambulansya. Huwag niyo siyang hahayaang mawalan ng malay. Ang boses ni Alejandro ay bumasag sa katahimikan ng kalsada, punong-puno ng takot na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng mga mamahaling pluma at dokumento, ay nanginginig habang pilit na binubuhat ang maliit at walang malay na katawan ni Alex mula sa pagkakahandusay sa semento. Ang ulan ay dahan-dahang humuhupa, ngunit ang bawat patak na tumatama sa mukha ng bata ay tila humahalo sa dugong dumadaloy mula sa maliit na sugat sa noo nito. Sa kabilang bahagi ng kalsada, ang mga bulaklak ng sampagitan na kanina lang ay hawak-hawak ni Alex ay nagkalat sa putikan. Ang bawat puting talulot ay tila mga pira-pirasong pangarap na nayurakan ng gulong ng sasakyan ni Alejandro.
Ito ang masakit na kabalintunaan ng tadhana. Ang batang nangarap lamang na makabili ng gamot para sa kanyang may sakit na ina ay naging biktima ng mismong taong may kakayahang ibigay ang lahat ng lunas sa mundo. Ang amoy ng sunog na goma mula sa preno ng sasakyan ay humalo sa matamis, ngunit nakakahilo na halimuyak ng mga nadurog na bulaklak na tila isang paalala ng malupit na engkwentro ng karangyaan at kahirapan. Dinala ni Alejandro ang bata sa pinakamalapit na pribadong ospital, hindi alintana ang duming kumakapit sa kanyang mamahaling Amerikana. Sa loob ng puti at malamig na silid ng emergency room, tanging ang mahina at pantay na tunog ng monitor ang nagpapatunay na humihinga pa ang bata. Habang tinitingnan ni Alejandro ang natutulog na mukha ni Alex, naramdaman niya ang isang matinding kurot sa kanyang puso. May kung anong pamilyar sa bawat guhit ng mukha ng bata. Ang hugis ng ilong, ang kurba ng mga labi, na tila isang anino mula sa kanyang sariling nakaraan na pilit niyang ibinabaon sa limot. Nang dahan-dahang imulat ni Alex ang kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay ang kisameng kasing puti ng mga ulap. Agad siyang napabangon, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Alejandro. "Don't move too fast, kid. You had an accident. You need to rest." Ang malambot na wika ni Alejandro. Tumingin si Alex sa lalaking nasa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. "Sir, kailangan ko na pong umalis. Mag-isa lang po si inay. Baka kung ano nang mangyari sa kanya." Ang pakiusap ng bata. Ang boses ay nanginginig sa pag-aalala. "I told you, don't worry about the bills. Ako ang bahala sa lahat. Just stay still." Ang giit ni Alejandro habang sinusubukang hawakan ang balikat ng bata upang pakalmahin ito. Ngunit mabilis na umiwas si Alex. "Hindi ko po kailangan ng pera niyo, sir. Sanay po kaming magtiis. Gusto ko lang pong balikan ang inay ko." Ang sagot ng bata, nang may dignidad na tila hindi angkop sa kanyang marungis na anyo. Sa pagkakataong ito, lumabas ang golden moment ni Alejandro. Kinuha niya ang kanyang malinis na panyo at dahan-dahang pinunasan ang mantsa ng langis at putik sa pisngi ni Alex. Ang haplos na yon ay hindi haplos ng isang estranghero, kundi isang ugnayang tila matagal nang nakatadhana. Upang masuri ng doktor ang katawan ni Alex, kinailangang itaas ang manggas ng kanyang sando. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Alejandro ay tila huminto sa pag-ikot. Sa kanang bahagi ng balikat ng bata, malapit sa likod ng leeg, ay nakita niya ang isang marka, isang scar na mukhang hugis ng isang maliit na bituin, na sa katunayan ay isang kakaibang batan o birthmark, na tanging ang mga lalaki sa pamilya madrigal lamang ang nagtataglay. Ang bawat himaymay ng puso ni Alejandro ay nangatal. Ang markang iyon ay ang mismong marka na nasa kanya ring balikat at sa balikat ng kanyang yumaong ama. Habang nakatitig sa balat ng bata, isang nakakangilong katotohanan ang unti-unting sumasampal sa kanyang kaisipan. Sino ba talaga ang batang ito na tila may dala ng selyo ng kanyang sariling dugo? At anong lihim ang itinatago ng kanyang ina sa gitna ng karalitaan ng Antipolo? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Alejandro patungo sa bayan ng Antipolo ay tila pag-ungkat sa isang libingang matagal na niyang pinilit na tabunan ng limot. Ang marka sa balikat ng bata ay tila isang multong hindi siya tinatantanan, bumubulong ng mga katanungang nagpapabilis sa bawat tibok ng kanyang puso. Sa gitna ng ingay ng busina ng mga sasakyan at ang gulo ng mga taong nagmamadali sa gilid ng kalsada, tanging ang mukha ni Alex ang nakalarawan sa kanyang isipan. Isang mukhang may pamilyar na bakas ng isang pag-ibig na kinuha sa kanya ng tadhana. Huminto siya sa gilid ng palengke, kung saan ang amoy ng basang lupa, malansang isda, at mga lantang gulay ay tila isang pader na sumalubong sa kanya. Hindi siya sanay sa ganitong dumi, ngunit ang pagnanais na malaman ang katotohanan ay mas matindi kaysa sa anumang pandidiri. Naglakad si Alejandro sa pagitan ng mga hanay ng mga tindera.
Ang kanyang mamahaling sapatos ay dahan-dahang nababalot ng putik, habang ang mga tao ay napapalingon sa kanyang hindi pangkaraniwang anyo sa lugar na yon. Excuse me, Aling Nena. Kilala niyo ba ang bata na nagtitinda ng sampagwita rito? Ang batang si Alex? Ang tanong ni Alejandro sa isang matandang babaeng nagluluto ng kwek-kwek sa gilid ng daan. Napatigil si Aling Nena sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga mata ay tila nagtataka habang pinupunasan ang kanyang pawisang noo gamit ang isang lumang bimpo. Ah, si Alex? Ang batang napakabait. Bakit niyo siya hinahanap, sir? May kinalaman ba ito sa pagkakademolish sa kanila? Ang mabilis na tanong ng matanda na may bahid ng pag-aalala. Naupo si Alejandro sa isang maliit at tabing bangko, hinahayaan ang kanyang sarili na makinig sa kwento ng buhay na malayo sa kinalakihan niya. Dito naganap ang kanyang golden moment. Nakita niya ang isang piraso ng lantang sampagita sa tabi ng kanyang paa. Dahan-dahan niya itong pinulot, nadarama ang lambot at ang unti-unting paglaho ng bango nito. Ang batang yun, sir, ay isang himala rito sa Antipolo. Ang simula ni Aling Nena. 10 taon na ang nakalilipas nang dumating ang kanyang ina rito. Duguan, sugatan ng puso at tila nawawala sa sarili. Sabi nila, galing siya sa Maynila. Tinakbuhan ng isang masakit na nakaraan. Habang nagsasalita si Aling Nena, ang bawat salita ay tila isang latay sa kaluluwa ni Alejandro. Ikinuwento ng matanda kung paano nanganak ang baliw na si Feli sa gitna ng isang bagyo, kung paano nito pinagtiyagaan ang bawat butil ng kanin para lamang mabuhay ang anak. Si Feli, kahit na sabihin nilang sira ang isip, ang pagmamahal niya kay Alex ay mas matino pa kaysa sa ating lahat. Lagi niyang sinasabi sa bata na ang tatay nito ay isang bituin sa langit. Kahit na alam nating lahat na tinalikuran sila ng taong yon. Ang dagdag ni Aling Nena habang ang kanyang boses ay tila nababasag sa awa. Ang hangin ay tila naging kasing bigat ng bakal para kay Alejandro. Ang paglalarawan ni Aling Nena sa babaeng duguan at sugatan ay tumugma sa panahong bigla na lamang naglaho si Feliciana sa kanyang buhay. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina na si Doña Valeriana na kinuha ni Feli ang pera at sumama sa ibang lalaki. Ngunit ang katotohanang nasa harap niya ngayon ay tila isang malupit na kabalintunaan. Ang bawat detalye ng paghihirap ni Feli sa Antipolo ay tila mga pako na bumaon sa kanyang konsensya. Bago siya umalis, iniabot ni Aling Nena ang isang lumang balutan ng tela na naiwan ni Alex sa kanyang pwesto nang magkagulo sa demolition. Nang buksan ito ni Alejandro, bumagsak ang kanyang puso. Sa loob ay may isang maliit na litratong luma at kupas na. Doon, nakita niya ang sarili niyang mukha noong siya ay mas bata pa. Yakap-yakap ang isang babaeng ang ngiti ay kasing ningnining ng umaga. Ang babaeng yon ay si Feliciana. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pag-aalinlangan ay tuluyang naputol. Ang baliw na babaeng tinulak niya sa putikan sa gitna ng ulan, ang babaeng ipinag-utos niyang paalisin sa sarili nitong tahanan, ay ang tanging babaeng minahal niya ng totoo. Paano niya haharapin ang katotohanan na siya mismo ang naging mamatay tao ng kaligayahan ng sarili niyang mag-ina? Ang bawat tunog ng takong ng sapatos ni Carmela sa tuyong semento ay tila isang babala ng paparating na unos, isang matalas at ritmikong paalala ng kanyang kapangyarihan sa mundong kanyang ginagalawan. Sa ilalim ng malalaking puno sa likod ng ospital, kung saan ang anino ay mas makapal kaysa sa liwanag, natagpuan niya ang babaeng matagal na niyang ipinagdasal na tuluyan ng nilamon ng limot. Nakaupo si Feliciana sa isang lumang bangko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na insektong gumagapang sa lupa. Tila ba doon lamang nakasabit ang huling hibla ng kanyang katinuan. Dahan-dahang lumapit si Carmela. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang matamis, ngunit nakakangilong ng ngiti na tila isang maskara ng isang anghel.
Feliciana, sa wakas, muling nagtagpo ang ating mga landas. Ang simula ni Carmela, ang kanyang boses, ay kasing kinis ng seda, ngunit may dalang talim na tila kayang humiwa ng kaluluwa. Napatigil si Feliciana sa kanyang ginagawa, at ang bawat himaymay ng kanyang balat ay tila naramdaman ang lamig na dala ng presensya ng babaeng nasa harap niya. Ang mga alaala ng isang madilim na silid, ng mga banta, at ng sakit na kanyang naranasan 10 taon na ang nakalilipas ay muling bumalong sa kanyang isipan, na nagdulot ng isang mabilis na paghinga at ang panginginig ng kanyang maruruming kamay. "Don't look at me like that, Feli. You should be grateful na buhay ka pa." Ang patuloy ni Carmela habang binubuksan ang kanyang mamahaling bag at kinuha ang isang makapal na phongbi. Inihagis niya ito sa kandungan ni Feliciana, at ang bigat nito ay tila isang sampal sa dignidad ng inang nasa harap niya. "Kunin mo ang pera na yan. Take your son and leave Manila tonight. Wag na wag ka nang magpapakita kay Alejandro. Wag mong isipin na dahil nagkita kayo, ay may puwang ka pa sa buhay niya. You're just a piece of trash from his past na kailangan niyang walisin." Sa gitna ng kanyang takot, naramdaman ni Feliciana ang isang matinding uat at o resentment na dahan-dahang namumuo sa kanyang dibdib. "Si Alejandro, hinahanap niya kami." Ang nauutal na tugon ni Feliciana. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng bagyo. Ang mga salitang iyon ay tila isang mitya na sumunog sa pasensya ni Carmela. Ang maskara ng pagiging Cuiba Danja ay biglang naglaho, at ang tunay na anyo ng isang mapanirang kontrabida ang lumitaw. "You think he cares about you? He's disgusted by you. Isang baliw na katulad mo. Sa tingin mo ba ay hahayaan niyang masira ang pangalan niya dahil sa iyo at sa batang yon?" Ang singal ni Carmela, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa galit. Mabilis na itinaas ni Carmela ang kanyang palad, handang magpakawala ng isang marahas na haplos sa mukha ni Feliciana upang patahimikin ito. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, mabilis na tumayo si Feliciana at ginamit ang kanyang sariling katawan upang harangan ang kanyang anak na si Alex, na noon ay dahan-dahang lumalapit mula sa likuran. Ito ang golden moment ni Feliciana, isang instingto ng isang ina na mas malakas kaysa sa anumang sakit ng kaisipan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Ang kanyang likod ay tila naging isang matigas na pader laban sa anumang pananakit ni Carmela. Ang palad ni Carmela ay napatigil sa ere, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa matinding pagkagulat sa biglaang tapang na ipinakita ng babaeng akala niya ay tuluyan ng nadurog. "Huwag mong sasaktan ang anak ko." Ang malinaw at buong tapang na sabi ni Feliciana. Ang kanyang titig ay tila may dalang apoy na hindi pa kailanman nakikita ni Carmela. Naramdaman ni Carmela ang isang hindi maipaliwanag na takot sa gitna ng kanyang pagkapuot. Tiningnan niya ang mag-inang magkayakap sa ilalim ng malamlam na ilaw. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang kanyang mga kasinungalingan ay nagsisimula ng mabitak. Sa pag-alis ni Carmela, dala ang kanyang nagngangalit na galit at ang kanyang nabigong banta, naiwan si Feliciana na nakayakap pa rin kay Alex. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, isang katanungan ang muling naglaro sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang protektahan ang kanyang anak mula sa mga dambuhalang nais silang lamunin? At kailan tuluyang mabubunyag ang lihim na ikinukubli ng maskara ng isang anghel? Ang silid sa loob ng pribadong ospital ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ay may sariling bigat. Isang katahimikang punong-puno ng mga katanungang matagal nang ibinaon, ngunit ngayon ay pilit na humihingi ng kasagutan. Tanging ang mahina at ritmikong pag-akyat baba ng dibdib ni Alex habang mahimbing na natutulog ang nagbibigay ng buhay sa madilim na sulok ng kwarto. Sa tabi ng kama, nakaupo si Alejandro. Ang kanyang anyo ay tila isang aninong hindi mapakali.
habang ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mukha ng batang itinuturing niyang basura lamang ilang araw na ang nakalilipas. Dahan-dahang tumayo si Alejandro. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila ba ayaw gumawa ng anumang ingay na gigising sa mag-ina. Nilapitan niya ang bata at sa gitna ng malamlam na liwanag mula sa pasilyo, nakita niya ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang hininga. Sa leeg ni Alex, nakalawit ang isang munting kwintas na pilak, isang kwintas na lumana, hupas ang ningning, at puno ng mga gasgas na saksi sa 10 taon ng paghihirap. Dahan-dahang iniabot ni Alejandro ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ng pendant nito. Nang makita ang nakaukit na titik na A at F, sa likuran, tila ba ay may dambuhalang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Iyon ang kwintas na ibinigay niya kay Feliciana sa tapat ng Ñato Quiapo bago siya pilit na kinuha ng kanyang ina upang mag-aral sa ibang bansa. Ito ang naging golden moment ni Alejandro sa gitna ng kanyang pagkalito. Sa halip na ang galit o pag-aalinlangan ang manaig, dahan-dahan siyang yumuko at inayos ang kumot ni Alex. Habang ginagawa ito, kumuha siya ng isang maliit na gunting mula sa kanyang bulsa at sa kabila ng matinding panginginig ng kanyang mga daliri, maingat siyang kumuha ng ilang hibla ng buhok ng bata. Ang bawat hiblang iyon ay tila ba ay kasing bigat ng kanyang buong imperyo. Dahil alam niya na ang mga ito ang magbibigay ng huling hatol sa kanyang pagkatao. Lumipas ang ilang oras na tila ba ay walang katapusan habang hinihintay ang resulta ng mabilisang DNA test na kanyang ipinagawa sa sariling laboratorio ng Pamilya Madrigal. Hindi mapakali si Alejandro sa loob ng kanyang opisina. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan sa dingding ay tila ba ay isang matalim na tunog ng paghatol sa kanyang pandinig. Nang pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan at inilapag ang isang puting fongbi sa kanyang mesa, naramdaman ni Alejandro ang isang matinding lamig na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan niyang binuksan ang fongbi. Ang puting papel sa loob nito ay tila ba ay tumitimbang ng libu-libong tonelada. Nang dumapo ang kanyang mga mata sa numerong nakasulat sa dulo, 99.7% probability of paternity, ang lahat ng lakas ni Alejandro ay biglang naglaho. Napaupo siya sa kanyang upuan, ang kanyang paningin ay nagdilim, at ang bawat salita ni Doña Valeriana tungkol sa pagtataksil ni Feliciana ay tila ba ay naging mapait na abo sa kanyang bibig. Isang matinding hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang tunog ng pagsisisi na tila ba ay kayang gumuho sa mga pader ng kanyang mansyon. Hindi ang katotohanang may anak siya ang masakit, kundi ang katotohanang siya mismo ang nag-utos na gibain ng dampa, kung saan nakatira ang sarili niyang dugo at laman. Siya mismo ang nagtaboy sa kanyang anak sa gitna ng ulan. At siya mismo ang tumawag na basura sa buhay na bunga ng kanyang tanging tunay na pag-ibig. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, nanatiling nakatitig si Alejandro sa papel. Habang ang kanyang isipan ay paulit-ulit na nagsusumigaw ng isang katanungang hindi niya alam kung paano sasagutin. Paano niya titingnan sa mga mata ang anak na pinagkaitan niya ng lahat? At paano niya hihilingin ang patawad sa babaeng ginawa niyang baliw dahil sa kanyang sariling karuwagan? Ang bawat hakbang ni Alejandro sa loob ng mansyong Madrigal ay tila pagyanig ng isang pundasyong matagal nang nabubulok. Ang bawat dekorasyong ginto at ang mga mamahaling antigong kagamitan ay tila mga piping saksi sa isang krimen na 10 taon nang itinatago sa ilalim ng karangyaan. Hawak ang puting fongbi na naglalaman ng katotohanan, dire-diretso siyang nagtungo sa library kung saan alam niyang naroon ang kanyang ina, si Doña Valeriana, na tila isang reyna na nagbabantay sa kanyang madugong trono. Nang bumukas ang pinto, hindi na nag-atubili si Alejandro. Inilapag niya ang papel sa ibabaw ng mesa ng Donya nang may kasamang matinding diin na nagdulot ng bahagyang pag-uga ng mga kristal na dekorasyon. How could you do this, Mom? Bakit kailangan mong magsinungaling sa akin
ng ganito katagal. Ang banyan o boses ni Alejandro na tila isang kulog na nagbabadya ng isang malakas na unos. Tumingin si Valeriana sa kanyang anak. Ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Walang kahit anong bakas ng gulat o pagsisisi. I did it for you, Alejandro. Ginawa ko yon para sa pangalan ng ating pamilya. Ang malamig na sagot ni Valeriana habang dahan-dahang itinatabi ang kanyang binabasang libro. Ang isang babaeng katulad ni Feliciana ay walang puwang sa ating mundo. She's just a distraction. Kung hinayaan ko siyang manatili, hihilahin ka lang niya pababa sa putik na kinalakihan niya. Ang mga salitang ito ay tila mga patak ng asido sa kaluluwa ni Alejandro. Hindi niya akalain na ang sarili niyang ina ang siyang naging arkitekto ng kanyang pinakamalaking pighati. Distraction? Mom, anak ko ang batang iyon. My own blood and flesh. Ang sigaw ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa dahil sa matinding galit at pangingit-ngit. Sinabihan mo ako na kinuha niya ang pera at sumama sa iba. You made me believe she betrayed me. Pero ang totoo, pinadampot mo siya, pinasaktan, at pinabayaan sa kalsada na parang hayop habang daladala niya ang anak ko. Ang bawat salita ay lumabas mula sa kanyang lalamunan ng may kasamang hapdi, na tila ba ay bawat alaala ni Feli sa Quiapo ay muling sinusugatan ang kanyang puso. Tila walang talab ang mga luha ng anak sa matigas na puso ng Donya. At tignan mo ang nangyari sa kanya, Alejandro. She's crazy now. Isang baliw na pakalat-kalat sa Antipolo. Do you really want that kind of woman to be associated with the Madrigal name? Look at the bigger picture. Ang giit ni Valeriana, ang kanyang boses ay naging matalas at puno ng awtoridad. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Alejandro ang isang matinding pagkapuot na hindi niya inakalang mararamdaman niya para sa sariling ina. Ito ang naging a golden moment ni Alejandro. Lumingon siya sa malaking portrait ng pamilya Madrigal na nakasabit sa gitna ng silid, isang larawang puno ng peke at pilit na mga ngiti, na sumisimbolo sa dangal na ipinaglaban ni Valeriana sa pamamagitan ng pagdurog sa buhay ng iba. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ni Alejandro ang isang mabigat na estatwang tanso sa malapit at inihagis ito ng buong lakas sa gitna ng kwadro. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay tila isang malakas na pagsabog ng damdamin at ang mga pira-pirasong kristal ay nagsilagsakan sa sahig na tila mga luhang nagmula sa langit. Ang dangal na sinasabi mo, Ma'am, ay nakatayo sa ibabaw ng bangkay ng aking kaligayahan. Ang bulong ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng pait habang nakatitig sa nasirang portrait. Huwag na huwag mo nang tatawaging distraction ng pamilya ko. Mula sa araw na ito, hindi na ako ang Alejandro na kontrolado mo. I'm done living in your shadow. Sa pag-alis ni Alejandro, naiwan ang Donya na nakatitig sa wasak na larawan habang sa labas ay muling nagsimulang bumuhos ang ulan, isang ulan na tila naghuhugas sa mga anino ng nakaraan, ngunit nag-iiwan ng isang katanungang kasing talamak ng gabi. Meron pa bang paraan upang mabuo ang pamilyang winasak ng sarili nilang dugo? Sino ka? Bakit mo ako hinahawakan? Ang mga salitang ito, bagamat mahina at halos lunurin ng ingay ng malakas na ulan, ay tila isang malupit na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Alejandro. Sa ilalim ng madilim at malamig na tulay, kung saan ang amoy ng luma at basang semento ay humahalo sa baho ng estero, nakaluhod ang makapangyarihang bilyonaryo sa gitna ng putikan. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang katawan, habang ang kanyang mga tuhod ay baon na sa maruming lupa. Ngunit wala siyang nararamdamang anumang pandidiri. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding hapdi sa kanyang dibdib, na tila ba ay may mga kamay na bakal, na pilit na pinipiga ang kanyang puso hanggang sa ito ay madurog. Sa harap niya, nakaupo si Feliciana sa ibabaw ng isang basang karton. Yakap-yakap ang kanyang sariling mga binti
habang nanginginig sa matinding ginaw. Ang kanyang mga mata, na dati ay kasing ningning ng mga bituin sa Quiapo, ngayon ay tila 2 uling na matagal nang namatay ang apoy. Tumingin siya kay Alejandro nang walang anumang emosyon, walang galit, walang lungkot, at higit sa lahat, walang pagkilala. Para kay Feli, ang lalaking nasa harap niya ay isa lamang estranghero, isang anino sa gitna ng unos na walang puwang sa kanyang wasak na mundo. Ang kabalintunaan ng tagpong ito ay tila isang lason sa isipan ni Alejandro. Ang lalaking nag-utos na gibain ang lahat ng pag-aari ng babaeng ito ay ngayon ay nagmamakaawa para sa isang sulyap ng pagkilala. Ramdam ni Alejandro ang bawat pintig ng kanyang dugo na tila mga martilyo sa kanyang sentido. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin, at ang bawat hininga niya ay may kasamang tunog ng pagsisisi na hindi niya mailabas. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang nanginginig na kamay upang hawakan ang marumi at nangingitim na daliri ni Feli. Ang kanyang balat ay naramdaman ang matinding lamig ng balat ng babae. Isang lamig na hindi nanggagaling sa ulan, kundi sa isang kaluluwang matagal nang pinabayaan. Feli, it's me. Si Alejandro. Please, tignan mo ako. I'm so sorry for everything. Patawarin mo ako. Ang pagmamakaawa niya, habang ang kanyang mga luha ay malayang humahalo sa bawat patak ng ulan na gumuguhit sa kanyang mukha. Ngunit ang tanging tugon ni Feliciana ay ang mas lalong paghigpit ng yakap sa kanyang sarili. Tila ba ang bawat salita ni Alejandro ay mga ingay lamang na hindi kayang tumagos sa pader ng kanyang kapansanan. Kinuha ni Feli ang isang maliit at basang plastik na naglalaman ng mga pira-pirasong pagkain na kanyang napulot at maingat itong itinago sa kanyang likuran. Tila ba natatakot na nakawin ito ng lalaking nasa harap niya. Ito ang naging golden moment ng tagpong ito. Ang makitang mas pinapahalagahan ni Feli ang isang pirasong panis na tinapay kaysa sa presensya ng lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang universo. Sa sandaling iyon, natanto ni Alejandro na ang kanyang yaman at kapangyarihan ay walang silbi. Hindi niya kayang bilhin ang mga alaalang siya rin ang pumatay. Ang bawat higbi ni Alejandro ay tila isang dasal na hindi marinig ng langit. Ang kanyang mga balikat ay gumuho sa bigat ng kanyang kasalanan habang pinagmamasdan ng babaeng ginawa niyang baliw dahil sa kanyang karuwagan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila isang walang katapusang paghuhugas sa isang lupang ayaw ng malinis. Ang dilim sa ilalim ng tulay ay tila naging isang dambuhalang bibig na handang lamunin ang anumang natitirang pag-asa sa pagitan nilang dalawa. Ang bawat segundo ng katahimikan ni Feli ay isang matalim na karayom na tumutusok sa konsensya ni Alejandro. Ipinapaalala sa kanya na ang ilang sugat ay hindi kayang hilumin ng simpleng patawad. Paano mo muling bubuin ang isang salamin na dinurog mo na ng libu-libong beses? Paano mo hihilingin sa isang taong nawalan na ng sarili na muli kang kilalanin bilang kanyang kanlungan? Habang ang dilim ng gabi ay tuluyan ng bumabalot sa ilalim ng tulay, nanatiling nakaluhod si Alejandro sa putikan, nakatitig sa kawalan. Habang si Feliciana ay dahan-dahang nagsimulang humunin ng isang malungkot na oyay, isang himig na tila nagmumula sa isang mundong kinalimutan na ng panahon. Ang katanungang nananatiling nakabitin sa malamig na hangin ay tila isang sumpa. Meron pa nga bang puwang ang liwanag para sa mga pusong tuluyan ng nilamon ng anino ng nakaraan? Hindi ko hahayaang madungisan ng isang baliw ang apelyidong Madrigal, lalo na kung ang kapalit nito ay ang kinabukasan ng kaisa-isang tagapagmana ng ating pamilya. Ang tinig ni Doña Valeriana ay muling umalingaw-ngaw sa loob ng puti at malamig na silid ng ospital, tila isang hatol na walang puwang para sa apela. Nakatayo siya ng tuwid. Suot ang kanyang itim na terno na tila ba siya ay nasa isang lamay
habang ang kanyang mga kamay na balot ng guwantes ay mahigpit na nakahawak sa isang makapal na folder ng mga legal na dokumento. Sa gitna ng silid, nakaupo sa gilid ng kama si Feliciana. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod habang ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Sa bawat paggalaw ng Donya, lalong sumisiksik si Feli sa sulok, tila isang maliit na hayop na nasusukol ng isang dambuhalang mananalas. Sa kanyang tabi, nakatayo si Alex, ang kanyang maliit na katawan ay tila isang pader na pilit na humaharang sa pagitan ng kanyang ina at ng lola na ngayon lamang niya nakilala bilang isang kaaway. Ang amoy ng antiseptic at gamot sa paligid ay tila lalong nagpabigat sa atmospera, na ginagawang bawat paghinga ay isang pakikibaka. "Ma'am, stop it! Hindi mo maaring gawin ito." Si Feli ang ina ni Alex. Ang paggalit na sagot ni Alejandro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at kawalan ng pag-asa. Ngunit ang Donya ay nagpakawala lamang ng isang mapait na ngiti. "Isang ina? Alejandro, tignan mo siya. Hindi niya nga kayang pakainin ang sarili niya. Paano pa ang isang bata? Ang lugar niya ay sa loob ng institusyon kung saan aalagaan siya ng mga eksperto. At si Alex, siya ay maninirahan sa mansyon kung saan siya ay magkakaroon ng edukasyon, dangal, at kinabukasan na hindi kailanman maibibigay ng isang babaeng sira ang isip." Dahan-dahang lumapit ang abogado ng pamilya Madrigal at inilapag ang mga papeles sa mesa. Ang tunog ng pagpihit ng panulat ay tila isang matalim na huni sa pandinig ni Alex. Ito ang court order para sa involuntary commitment ni Feliciana Vergara at ito naman ang petisyon para sa sole custody ni Alex Madrigal, ang paliwanag ng abogado sa malamig na tono. Naramdaman ni Alex ang pagtulo ng kanyang mga luha, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Tumingin siya sa kanyang ama, naghahanap ng kakampi, ngunit nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Alejandro, ang takot na baka tama ang kanyang ina, na baka mas mabuti nga para kay Alex ang malayo sa hirap. Dito naganap ang golden moment ng kabanatang ito. Sa gitna ng tensyon at sigawan, dahan-dahang iniabot ni Feliciana ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang laylayan ng t-shirt ni Alex. Hindi siya nagsalita, hindi siya sumigaw, ngunit ang paraan ng pagkapit niya, ang mahigpit at tila ba huling kapit ng isang nalulunod, ay naghatid ng isang mensaheng mas malakas kaysa sa anumang legal na argumento. Naramdaman ni Alex ang init ng kamay ng kanyang ina, isang init na nagpaalala sa kanya ng lahat ng gabing magkayakap sila sa gitna ng ulan. Humarap si Alex kay Doña Valeriana nang may titig na kasing talim ng kidlat. "Hindi ko po kailangan ang mansyon niyo. Hindi ko kailangan ang pera niyo kung ang kapalit nito ay ang pagkawala ng tanging taong hindi ako iniwan." Ang sigaw ng bata. Ang kanyang boses ay puno ng pait at paninindigan. "Kung itatapon niyo ang inay ko sa ospital ng mga baliw, itapon niyo na rin po ako. Dahil kahit saan po siya pumunta, doon din po ako. Mas pipiliin ko pong maging mahirap kasama siya kaysa maging mayaman sa bahay na puno ng mga taong walang puso." Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing tulis ng mga basag na kristal. Namutla si Valeriana sa tindi ng pambabastos sa paningin niya ng isang hamak na bata. "Alejandro, gawin mo ang nararapat." Utos ng Donya habang itinuturo ang mga papeles. Ngunit bago pa makasagot si Alejandro, bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse na may dalang mga gamit pang iniksyon na sinundan ng dalawang malalaking lalaking nakaputi. Ang mga orderly na handang kumuha kay Feli. Nanlaki ang mga mata ni Feliciana. Nagsimula siyang magmakaawa, ang kanyang mga hikbi ay naging malalakas na pagsamo habang pilit siyang hinihila palayo sa kanyang anak. "Alex, ang anak ko, huwag niyo kaming paghiwalayin." Ang huling sigaw ni Feli bago siya pilit na isinakay sa stretcher. Habang pilit na pinipigilan ng mga bodyguard ni Valeriana si Alex, nakita ng bata ang paglayo ng kanyang ina sa pasilyo.
Ang huling nakita ni Alex ay ang mga mata ni Feli na punong-puno ng kawalang pag-asa, habang ang pintuan ng elevator ay dahan-dahang nagsasara. Tila isang dambuhalang panga na tuluyan ng lumamon sa kanilang kaligayahan. Maiiwan bang mag-isa si Alex sa kuko ng mga madrigal? O mayroon pang natitirang tapang si Alejandro upang bawiin ang pamilyang hinayaan niyang wasakin ng sarili niyang ina? Ang malakas na pagbagsak ng kahoy na gavel sa ibabaw ng mesa ng hukom ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid-bulwagan. Ang bawat hibla ng hangin sa loob ng korte ay nababalot ng tensyon, mas mabigat pa sa mga dambuhalang kurtina na nakasabit sa bintana. Your Honor, hindi po maikakaila na ang respondent ay wala sa tamang kaisipan upang alagaan ang isang bata. Ang manatili sa piling ng isang taong may seryosong kondisyon sa pag-iisip ay isang malaking panganib para sa kapakanan ng menor de edad. Ang boses ng abogado ng mga madrigal ay malamig, kalkulado, at walang bahid ng awa. Tila ba ang buhay ni Feliciana ay isa lamang numerong kailangang burahin sa isang dokumento. Sa gitna ng silid, nakaupo si Feliciana na tila isang lantang bulaklak sa ilalim ng init ng araw. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang suot na blusa, habang ang kanyang paningin ay nakatitig lamang sa sahig. Sa tabi niya, si Alejandro ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Sa kabilang panig naman ay si Carmela na nakasuot ng isang napaka-eleganteng puting terno. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang mapagkunwaring lungkot na tila ba siya ang biktima sa trahedyang ito. Isang panuyang ngiti ang palihim na sumisilay sa kanyang mga labi sa tuwing titingin siya sa direksyon ni Feli. Isang ngiti ng isang mananalas na alam na ang kanyang huling tagumpay ay malapit na. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag nang tumayo ang unang saksi na iniharap ng panig ni Alejandro. Isang matandang babae na may nanginginig na mga hakbang ang dahan-dahang nagtungo sa unahan. Si Aling Maria, ang dating katulong sa mansyon ng mga madrigal na matagal nang nawala sa eksena. Ang bawat tunog ng kanyang baston sa kahoy na sahig ay tila isang tibok ng puso na puno ng lihim. Sa sandaling makita ni Doña Valeriana ang saksi, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. Inilahad ni Aling Maria ang katotohanan. Ang mga gabing narinig niya ang pagmamakaawa ni Feli. Ang mga utos ni Valeriana na bayaran ang mga giya o gianggyang upang takutin at saktan ang babaeng nagdadalang tao. At ang pagpalsipika sa mga medical records upang lumabas na kusang umalis si Feli, dala ang pera. Ang bawat salita ni Maria ay tila isang matalim na balaraw na tumatagos sa balat ng mga madrigal. Your Honor, nakita ko po kung paano nila dinurog ang pagkatao ng batang iyan. Hindi po siya nabaliw ng kusa. Ginawa po siyang baliw ng kasakiman at takot ng mga taong nasa harapan niyo. Ang boses ng matanda ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. Ito na ang naging golden moment ng paglilitis. Nang tawagin ang huling saksi, walang iba kundi si Alex. Ang maliit na bata ay tumayo mula sa kanyang upuan at dahan-dahang lumakad patungo sa kanyang ina. Sa harap ng hukom at ng lahat ng mga taong may matataas na katungkulan, kinuha ni Alex ang nanginginig na kamay ni Feliciana at mahigpit itong hinawakan. Ang imahe ng isang maliit na babata na nagbibigay ng lakas sa kanyang inang itinuturing na sira ang isip ay nagdulot ng isang matinding katahimikan na tila ba pati ang hangin ay napatigil sa pag-ihip. Tumingala si Alex sa hukom. Ang kanyang mga mata ay walang takot at puno ng kristal na luha. Your Honor, sabi po nila baliw ang inay ko. Sabi po nila hindi niya ako kayang protektahan. Pero sa loob ng 10 taon, noong wala po kaming makain, hinahati niya ang huling butil ng kanin para lang hindi ako magutom.
Noong bumabagyo at wala kaming bubong, ginagawa niyang kumot ang kanyang katawan para lang hindi ako ginawin. Ang boses ni Alex ay umalingaw-ngaw, puno ng emosyon na tila kayang gumuho sa mga pader ng katarungan. Kung ang pag-ibig po ay pagkabaliw, sana po ay maging baliw na lang din kaming lahat. Dahil mas gugustuhin ko pong manirahan sa ilalim ng tulay kasama ang inay ko, kaysa sa isang mansyong puno ng mga taong hindi alam ang kahulugan ng pagmamahal. Habang nagsasalita ang bata, naramdaman ni Alejandro ang isang matinding pagsisisi na tila ba ay kayang lamunin ang kanyang buong pagkatao. Tumingin ang hukom kay Feliciana at pagkatapos ay kay Alex. At huli ay sa maputlang mukha ni Doña Valeriana. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa hukom bago muling iniangat ang gabel. Ngunit bago pa man maisagawa ang pinal na pasya, isang lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok sa silid at may iniabot na isang folder sa abogado ni Alejandro. Ang nilalaman nito ay tila isang huling twist na walang sino man ang nakapaghanda. Isang ebidensya mula sa mga lumang CCTV ng isang pribadong klinika na matagal nang nagsara. Ano ang nakatago sa loob ng folder na ito na tila ba ay ikinatakot ng husto ni Carmela hanggang sa mangatal ang kanyang buong katawan? Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng korte ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa huling hibla ng pagtitimpi ni Carmela. Ang dambuhalang monitor sa harap ng silid ay dahan-dahang nagliwanag at ang malabong imahe mula sa lumang CCTV ng klinika 10 taon na ang nakalilipas ay nagsimulang gumalaw. Doon, sa harap ng lahat, nakita ang isang tagpong tila ba kinuha mula sa isang bangungot. Si Feliciana, na noon ay halatang nagdadalang tao, ay pilit na kinakaladkad ng 2 lalaki, habang si Carmela ay nakatayo lamang sa gilid. Malamig na nanonood habang hawak ang isang fongbi na puno ng pera. Walang bakas ng awa sa mukha ni Carmela sa video. Tanging ang matinding galit at pagkasuklam para sa babaeng nasa kanyang paanan. Hindi iyan totoo. Gawa-gawa lang ang ebidensyang yan. You're just trying to ruin me. Ang pasigaw na reaksyon ni Carmela, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot at pagkapahiya. Ngunit ang bawat salita niya ay tila bumabalik lamang sa kanya bilang isang matalim na echo ng pagkakasala. Ang bawat tao sa loob ng korte ay napasinghap. Ang imahe ng isang kuwiba na kagalang-galang ay tuluyan ng gumuho, pinalitan ng isang halimaw na walang puso. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya nang may matinding pagkasuklam. Tila ba ang hangin sa paligid niya ay biglang naging lason. Sa tabi ni Alejandro, si Doña Valeriana ay nanatiling nakaupo. Ngunit ang kanyang muka ay kasing puti na ng papel. Ang kanyang mga kamay na dati ay punong-puno ng awtoridad ay nagsimulang manginig nang hindi niya mapigilan. Nang tumayo ang hukom upang ibaba ang hatol, naramdaman ni Valeriana ang isang matinding pananakit sa kanyang batok. Tila ba may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang utak. Ang lahat ng kanyang ipinaglaban, ang dangal, ang yaman, ang pangalang Madrigal, ay tila ba mga kastilyong buhangin na dahan-dahang tinatangay ng agos ng katotohanan. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi bago siya dahan-dahang bumagsak sa kanyang upuan. Ang kalahati ng kanyang mukha ay tila ba biglang nawalan ng buhay. Isang malinaw na senyales ng stroke na dulot ng matinding stress at kahihiyan. Ito ang naging golden moment ng kabanatang ito. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga mediko ay nagmamadaling lumapit sa kanyang ina at ang mga pulis ay pinalilibutan si Carmela, dahan-dahang tumayo si Alejandro. Nilapitan niya si Alex at si Feliciana at sa harap ng lahat, hinubad niya ang kanyang mamahaling relo at ang singsing na may tatak ng pamilya Madrigal, ang mga simbolo ng kanyang kapangyarihan at yaman. Ipinatong niya ang mga ito sa mesa ng hukom nang walang kahit anong pagsisisi. Hindi ko kailangan ang yaman na ito kung ang bawat sentimo nito ay may bahid ng dugo at luha ng pamilya ko.
Ang malinaw na deklarasyon ni Alejandro, ang kanyang boses, ay puno ng kapayapaang ngayon lamang niya naramdaman. Ang tunog ng metal na posas na isinasara sa mga kamay ni Carmela ay tila isang huling hininga ng katarungan sa loob ng silid. Ang kanyang mga sigaw ng pagprotesta ay unti-unting naglaho habang kinakaladkad siya palabas. Tila ba ang bawat hakbang niya ay patungo sa isang madilim na hukay na siya rin ang humukay para sa kanyang sarili. Samantala, ang balita tungkol sa skandal ay mabilis na kumalat sa labas, na nagdulot ng pagbagsak ng halaga ng stock ng Madrigal Holdings sa merkado. Ang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay nagsimulang gumuho, piraso por piraso, sa harap ng buong mundo. Nang matapos ang lahat, naiwan sina Alejandro, Alex, at Feliciana sa gitna ng silid na tila ba sila lamang ang natitirang tao sa mundo. Tumingin si Alejandro kay Feli at sa pagkakataong ito, hindi na siya nagmakaawa. Dahan-dahan lamang niyang kinuha ang maliit na kamay ni Alex at ang nanginginig na kamay ni Feli at magkakasama silang lumakad palabas ng korte. Sa labas, ang ulan ay tumigil na at ang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Tila ba binabasbasan ang kanilang paglaya mula sa kuko ng mga Madrigal. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang panibagong hamon ang naghihintay. Paano mo muling ituturo sa isang pusong matagal nang natakot kung paano muling magtiwala at magmahal sa gitna ng mga sugat na hindi pa lubos na naghihilom? Ang bawat pag-ihip ng malamig na hangin mula sa kabundukan ng Antipolo ay tila isang banayad na haplos na nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at mga ligaw na bulaklak. Malayo sa maingay at madungis na lungsod, ang munting bahay na yari sa kahoy at kawayan ay naging isang kanlungan kung saan ang oras ay tila dahan-dahang humihinto upang bigyang daan ang paghihilom. Sa loob ng bakuran, ang mga sikat ng araw sa madaling araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng mangga na nagbibigay ng gintong ningning sa paligid na tila ba binabasbasan ang bawat panibagong simula. Doon, sa gitna ng maliit na taniman, makikita si Alejandro na nakasuot lamang ng simpleng pambahay na damit. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging panulat at mamahaling relo lamang ang hawak, ngayon ay puno ng mantsa ng lupa at may mga maliliit na sugat mula sa pag-aayos ng mga halaman. Isang matinding katahimikan ang bumabalot sa kanya habang maingat niyang binubunot ang mga damo, isang gawaing tila naglilinis din sa kanyang sariling kaluluwa mula sa mga tinik ng nakaraan. Bawat patak ng pawis na gumugulong sa kanyang mukha ay tila isang sakripisyong kanyang iniaalay para sa pamilyang pinangarap niyang mabuo muli. Mula sa bintana, tahimik na nakamasid si Feliciana. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing dilim ng dati. Mayroon ng bahagyang ningning na tila isang kandilang muling sinindihan sa gitna ng kadiliman. Habang pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Alejandro, ang paraan ng pagpunas nito ng noo, ang pag-aayos nito sa mga gumamela. Tila bumabalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas sa tapat ng simbahan ng Quiapo. Naaalala niya ang init ng mga ngiti ng isang binatang nangako sa kanya ng mundo, bago pa man ito malunod sa kasakiman ng iba. Sa unang pagkakataon, ang mga alaalang iyon ay hindi na nagdadala ng takot, kundi isang banayad na kurot sa puso na may halong pag-asa. Ito ang naging golden moment ng kanilang bagong buhay. Nang mapansin ni Alejandro na nakatingin si Feli, tumayo siya at lumapit sa bintana. Dala ang isang maliit na puting bulaklak na kakapitas lang niya. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Feli at inilagay ang bulaklak sa kanyang palad. Hindi na tayo babalik sa dati, Feli. Gagawa tayo ng bago na mas matatag kaysa sa anumang bagyo. Ang mahinang bulong ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng katapatan na tanging ang isang pusong nagsisisi lamang ang makakapagsabi.
Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Feli at dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Alejandro. Isang simpleng pagsandal na tila ba ay nagsasabing nagsisimula na siyang muling magtiwala. Nabalik lamang ang diwa ni Maribel nang marinig niya ang masayang boses ni Alex na patakbong pumapasok sa bakuran mula sa paaralan. Ang bata ay tila isang sinag ng araw na nagbibigay buhay sa kanilang tahanan. Sa bawat tawa ni Alex habang ipinapakita ang kanyang mga drawing sa kanyang ama at sa bawat haplos ni Feli sa buhok ng anak, tila ba unti-unting nabubuo ang mga pira-pirasong salamin ng kanilang buhay. Ang pag-ibig sa loob ng bahay na ito ay hindi na kasing kinang ng ginto, kundi kasing tibay ng lupang kanilang tinatapakan. Isang pag-ibig na dumaan sa apoy at ngayon ay naging dalisay. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, nagtipon ang tatlo sa paligid ng maliit na hapagkainan. Ang hapunan ay simple lamang, ngunit ang bawat subo ay puno ng pasasalamat. Ngunit sa gitna ng kanilang payapang pagkukwentuhan, isang katanungan ang nanatiling nakabitin sa hangin. Isang tanong na tila ba ay naghihintay ng tamang panahon upang masagot. Sapat na ba ang paghihilom na ito upang harapin ang huling pagsubok ng tadhana o mayroon pang mga anino mula sa nakaraan na naghihintay lamang sa dilim upang muling subukin ang kanilang katatagan? Hindi lahat ng sugat ay kailangang maghilom ng mabilis. Ang mahalaga ay hindi na ito nagdurugo tuwing sasapit ang dapit hapon. Sa tapat ng maliit na tiyembany at tiyan ng mga bulaklak sa Antipolo, kung saan ang halimuyak ng sariwang sampagwita ay humahalo sa amoy ng bagong luto na tinapay, tila tumigil ang ikot ng mundo para kay Feliciana. Ang bawat talulot na kanyang hinahawakan ay tila isang paalala ng kanyang nakaraan. Maputi, mabango, ngunit madaling malanta kapag dinahas ng tadhana. Ngunit ngayon, sa bawat paggapos niya ng hibla sa mga bulaklak, hindi na panginginig ang nararamdaman ng kanyang mga daliri, kundi isang uri ng kapayapaang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Lumapit si Alejandro mula sa likuran, hindi bilang isang bilyonaryong nag-uutos, kundi bilang isang lalaking natutong kumilala sa ganda ng mga simpleng bagay. Ang bawat hakbang niya sa sahig na semento ay tila isang marahang himig na nagbibigay ng katiyakan sa puso ni Feli. Dahan-dahan niyang kinuha ang gunting mula sa kamay ni Feli at inilapag ito bago marahang hinawakan ang magaspang ngunit mahalagang kamay ng babae. Feli, look at me. Ang bulong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay may lalim na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tumingin si Feli sa mga mata ng lalaki at doon niya nakita ang isang Alejandro na hubad sa yaman, hubad sa kapangyarihan at tanging pag-ibig na lamang ang natitirang saplot. Ito ang naging sandali ng kanilang muling pagtatagpo sa gitna ng landas ng pagsisisi. Minsan nakitang binitawan dahil sa takot at karuwagan. Ipinangako ko sa iyo ang mundo noon, pero ang ibinigay ko lang ay pighati. Ang simula ni Alejandro habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ni Feli sa gitna ng mga nagkalat na dahon at bulaklak. Ngayon, wala na akong mansyon na maibibigay, wala na akong kumpanya na ipagmamalaki. Ang tanging dala ko lang ay ang pangakong mananatili ako sa tabi mo, kahit maging mahirap ang bukas, kahit muli tayong dumaan sa ulan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang simpleng singsing na pilak. Hindi ito brilyante, ngunit ito ay binili niya mula sa kanyang unang kinita sa pagtatrabaho sa bukid. Naramdaman ni Feliciana ang isang matinding kurot sa kanyang puso, isang uri ng kilig na akala niya ay tuluyan ng namatay kasama ng kanyang katinuan 10 taon na ang nakalilipas. Ang bawat salita ni Alejandro ay tila isang banayad na gamot na nagbubura sa bawat pilat ng kanyang gunita.
Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng tindahan at pumasok si Alex bitbit ang isang maliit na basket na puno ng mga sariwang rosas. Napahinto ang bata nang makita ang eksena at isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Dito naganap ang golden moment na tila ba iginuhit ng langit. Dahan-dahang lumapit si Alex sa kanyang mga magulang. Kinuha ang kamay ng kanyang ina at ang kamay ng kanyang ama at pinagtagpo ang mga ito sa ibabaw ng singsing. Inay, itay, sa wakas, buo na po tayo, ang mahinang sabi ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya na mas maliwanag pa kaysa sa anumang hiyas. Ang haplos ng maliit na kamay ni Alex ay tila naging huling selyo sa isang pamilyang binuo ng luha at pinatibay ng pagkakataon. Nang dahan-dahang isinuot ni Alejandro ang singsing sa daliri ni Feli, naramdaman nila ang isang matinding emosyon na tila ba ay kayang gumuho sa mga pader ng Antipolo. Hindi ito ang marangyang kasal na pinangarap ni Alejandro noon, kundi isang banal na pangako na nakatayo sa ibabaw ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Feli habang nakatingin sa malayo, sa direksyon ng simbahan kung saan ang lahat ay nagsimula. Handa na ba silang talikuran nang tuluyan ang madilim na anino ng mga madrigal? O mayroon pang huling lihim na kailangang harapin bago ang kanilang huling oo sa harap ng dambana? Ang sikat ng umaga sa bayan ng Antipolo ay tila isang banal na basbas na bumabalot sa puting dingding ng lumang simbahan. Ang bawat ihip ng hangin ay may dalang samyo ng mga bulaklak at insenso na tila ba ay naglilinis sa bawat sulok ng alaala ng mga taong naroon. Sa loob ng dambana, ang mga silya ay puno ng mga taong naging saksi sa pagdurusa ni Feliciana. Ang mga tindera sa palengke, si Aling Nena, at ang mga dating kapitbahay sa Huot-Chuot na ngayon ay nakasuot ng kanilang pinakamalinis na damit. Walang mga dambuhalang chandelier o mamahaling palamuti. Tanging ang likas na liwanag na nagmumula sa mga bintanang kristal ang nagbibigay ng ningning sa loob ng simbahan. Nakatayo si Alejandro sa tapat ng altar, suot ang isang simpleng barong Tagalog na gawa sa pinya. Ang kanyang tindig ay puno ng kapakumbabaan at ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa pintuan ng simbahan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang panalangin pasasalamat dahil sa pagkakataong muling itama ang isang pagkakamaling akala niya ay habang buhay na niyang dadalhin. Nang tumunog ang malalim at malakas na boses ng kampana, hudyat ng pagsisimula ng seremonya, ang lahat ay napatayo at ang katahimikan ay tila naging kasing lalim ng isang karagatan. Bumukas ang malaking pintuan at doon, sa gitna ng liwanag, ay lumitaw si Feliciana. Nakasuot siya ng isang simpleng bestidong puti na tila ba ay ginawa mula sa mga ulap. Hindi na siya ang marungis at natatakot na baliw sa kalsada. Siya na ngayon ay isang babaeng may taglay na ningning ng kapayapaan sa kanyang mukha. Sa kanyang tabi, maingat na nakahawak sa kanyang kamay si Alex na suot din ng isang maliit na barong. Ang bata ay tila isang maliit na kabalyero na naghahatid sa kanyang ina patungo sa bagong simula. Ang bawat hakbang nila sa mahabang pasilyo ay tila pagtapak sa mga tinik ng nakaraan upang maabot ang mga rosas ng hinaharap. Ito ang naging golden moment ng kanilang pag-iisang dibdib. Nang marating nila ang tapat ng altar, dahan-dahang kinuha ni Alejandro ang kamay ni Feli mula kay Alex. Tumingin si Alejandro ng diretso sa mga mata ni Feli at sa harap ng Diyos at ng mga tao, binigkas niya ang kanyang sumpa. Feli, hindi ko na maibabalik ang 10 taon na nawala sa atin. Hindi ko mabubura ang bawat luhang pumatak dahil sa akin. Pero mula sa araw na ito, ang bawat hininga ko ay iaalay ko upang matiyak na hindi ka na muling iiyak sa takot. Ikaw ang aking tahanan at hinding-hindi na kita muling iiwan. Ang banyan o boses ni Alejandro na nanginginig sa matinding emosyon
Dahan-dahang ngumiti si Feliciana, isang ngiti na kasing linaw ng tubig sa sapa at kasing init ng sikat ng araw. Salamat Alejandro, dahil hindi mo kami sinukuan. Salamat dahil tinuruan mo akong muling makakita ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang mahinang sagot ni Feli. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Sa sandaling idineklara silang mag-asawa, ang bawat palakpak ng mga tao ay tila isang masayang himig na bumabati sa kanilang pagkakaisa. Niyakap ni Alejandro si Feli at si Alex ng sabay, isang yakap na tila ba ay bumubuo sa lahat ng pira-pirasong bahagi ng kanilang pamilya. Habang naglalakad sila palabas ng simbahan, ang mga talulot ng sampagita ay dahan-dahang isinasabog sa kanilang daraanan. Tila mga puting niebe sa ilalim ng tropikong init. Wala ng Doña Valeriana na magdidikta ng kanilang kapalaran. Wala ng Carmela na maghahasik ng lason. Tanging sila na lamang ang kanilang pag-ibig at ang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa. Habang sumasakay sila sa isang simpleng sasakyan patungo sa kanilang munting tahanan sa Antipolo, lumingon si Feli sa huling pagkakataon sa dambana at bumulong sa hangin ng isang pasasalamat. Ang fridaya ng mga iniwan ay natapos na at ngayon ay nagsisimula na ang bawat araw ng kanilang buhay bilang mga taong natagpuan ang tunay na kayamanan sa piling ng isa't isa. Ang bawat dapit hapon sa kabundukan ng Antipolo ay tila isang dahan-dahang pagpikit ng mga mata ng tadhana. Isang payapang pagtatapos sa isang mahabang araw ng pakikibaka. Lumipas ang mga taon na tila ba mga pahina ng isang aklat na dahan-dahang binubuklat kung saan ang bawat luhang pumatak noon ay naging hamog na nagbibigay buhay sa mga halamang nakapaligid sa kanilang munting tahanan. Ang hangin ay hindi na nagdadala ng pait ng nakaraan, kundi ang tamis ng halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita at ang amoy ng bagong luto na hapunan na nagmumula sa kusina. Sa loob ng kanilang munting tindahan ng bulaklak na ngayon ay kilala na sa buong bayan bilang kanlungan ng mga pusong naghahanap ng pag-asa, nakaupo si Feliciana habang maingat na inaayos ang mga listahan ng mga order para sa darating na pista. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng lito o takot. Ang bawat titig niya ay puno ng kalinawan at ng isang uri ng karunungang tanging ang mga taong nakatawid sa apoy lamang ang nagtataglay. Hindi man ganap na nabura ang mga pilat sa kanyang kaisipan, natutunan na niyang yakapin ang mga ito bilang bahagi ng kanyang pagkatao. Isang patunay na siya ay lumaban at nanalo. Pumasok si Alejandro sa tindahan, bit-bit ang ilang mga kagamitan mula sa kanyang munting taniman sa likod. Ang kanyang buhok ay mayroon ng mangilan-ngilang hibla ng pilak, ngunit ang kanyang mga ngiti ay mas totoo at mas malalim kaysa sa anumang yaman na tinalikuran niya sa lungsod. Sa bawat paghaplos niya sa balikat ni Feli, naramdaman nila ang isang uri ng ugnayan na hindi na nangangailangan ng mga salita. Handa na ang lahat para sa graduation ni Alex bukas, ang mahinang sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaking nagmumula sa puso. Si Alex na ngayon ay isang ganap ng binata at nagtatapos ng may karangalan sa kolehiyo, ang naging pinakamagandang bunga ng kanilang pagsasakripisyo. Sa bawat gabi ng kanyang pag-aaral, ang bawat hirap na kanyang pinagdaanan sa kalsada noon ay naging inspirasyon niya upang maging isang mabuting tao. Siya ang naging tulay na nagdugtong sa wasak na nakaraan patungo sa isang maliwanag na kinabukasan. Ang bata na dati ay namumulot lamang ng mumo sa ulan ay ngayon ay handa na upang harapin ang mundo ng may dangal na hindi kayang bilhin ng salapi. Sa gitna ng kanilang kaligayahan, hindi rin nila kinalimutan ang mga taong naging bahagi ng kanilang pighati. Paminsan-minsan, bumibisita si Alejandro sa isang tahimik na nursing home sa labas ng Maynila upang tignan ang kanyang ina, si Doña Valeriana. Ang matandang babae ay nananatiling nakaupo
sa kanyang wheelchair. Hindi na nakakapagsalita at ang tanging nagagawa ay tumitig sa kawalan. Sa bawat pagdalaw na yon, natutunan ni Alejandro ang tunay na kahulugan ng patawad. Isang patawad na hindi nangangahulugang tama ang ginawa ng iba, kundi isang desisyon na palayain ang sarili mula sa kadena ng pagkapuot. Ang katarungan ay naibigay na ng tadhana at ang tanging natira sa kanila ay ang pag-unawa na ang bawat tao ay may kanya-kanyang krus na kailangang pasanin. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento sa bawat taong nakarinig nito ay simple ngunit napakadiin. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa ningning ng ginto, kundi sa tibay ng pagmamahal na nananatili kapag ang lahat ay kinuha na sa iyo. Ang fridaya ng mga iniwan ay hindi na isang araw ng pighati, kundi isang paalala na sa bawat paglubog ng araw ay may kasunod na bukas na puno ng pag-asa. Ang pag-ibig, kapag ito ay dalisay at tapat, ay hinding-hindi tatalikod sa gitna ng unos. Ito ay mananatili, maghihintay, at muling bubuo sa anumang dinurog ng mundo. Habang ang pamilya Vergara Madrigal ay nagtitipon sa kanilang hapagkainan sa huling pagkakataon, sa kwentong ito, ang sikat ng buwan ay dahan-dahang tumatagos sa bintana. Tila ba binabasbasan ang bawat tawa at bawat kwentuhan. Wala ng takot, wala ng lihim, tanging ang kapayapaan na bunga ng mahabang paglalakbay. Ang kanilang mga kamay ay magkakadikit, isang matibay na tanikala ng pag-ibig na walang anumang dambuhalang makina ang makakasira. Ang kanilang kasaysayan ay nakaukit na sa mga bundok ng Antipolo, isang awit ng tagumpay para sa lahat ng mga pusong minsan nang naiwan ngunit muling natagpuan ang daan pauwi sa piling ng bawat isa.